Si John Murdoch nagising sa isang sketchy na banyo ng walang tapal-odo, walang ideya kung sino siya, nasaan siya, o bakit parang nasa live-action horror movie siya bigla. Panic mode ang bida, naglalakad-lakad ng aligaga, at nakahanap ng briefcase na may initial na KH, ano ang laman? Isang postcard ng Shell Beach, isang lugar na parang hindi pa niya napuntahan, pero baka nagkaroon siya ng wild beach weekend. Anyway, tumunog ang telepono, may tumawag, si Dr. Schreber, na nagsabi, "Sorry, bro. Nabura ang memorya mo dahil sa isang science experiment na pumalpak. At oo nga pala, may mga creepy na tao na naghahanap sa'yo. Good luck," ang sabi ni Dr. Schreber sabay baba ng telepono. Habang sinusubukang umalis sa hotel, biglang, may labi sa sahig. Biglang sabi ni John, "Okay, ang ganda ng araw ko sabay alis." Habang tumatakbo, napansin niyang may tatlong matangkad, maputlang tao na parang papunta sa goth fashion show. Pagdating sa lobby, lahat ng tao tulog, parang collective power nap ng buong hotel. Kaya si John ay tumakbo palabas. Samantala, yung mga iba ay dumating sa front desk. Hindi natuwa nung walang sagot yung receptionist, kaya binigyan ng mystery juice. Si Emma, asawa ni John, na nalaman lang ngayon na walang memorya ang asawa niya at hinahabol ng mga ogag. Sabi ni Dr. Schreber, "Kapag nakita mo siya, tawagan mo ako." Dito pumapasok si Inspector Bumstead, na nagsasabing, mayroon tayong 6 na biktima na may kakaibang spiral sa katawan. At huling nakita sa hotel si John. Kaya tinawagan si Emma. Samantala, si John, paikot-ikot sa lungsod na parang glow ang fingerprint scanner. Nakakita siya ng sign ng Shell Beach mula sa postcard. Umakyat siya para tingnan kung saan lahat sila nagwawala kasi apparently may superpower si John, at hindi yun kasama sa plano. Nalaman na si John ay parte ng experiment na tinatawag na imprinting. Pero dahil sa superpowers niya, nakatakas siya. Ngayon, gusto siyang mahanap ulit ng creepy goth gang na tinatawag na The Strangers. Samantala, si Emma, pauwi galing police station, umaasang makatulog. Wala siyang maalala tungkol kay Emma, pero at least yung business card niya may address. Mas lumala ang sitwasyon nang sabihin ni Emma na siya ang prime suspect sa pagtapos ng 6 na babae. Samantala ang mga strangers, nasa creepy underground meeting. Kasama si Dr. Schreber na busy sa science stuff. Biglang si Mr. Book, leader ng mga strangers, nagsabi lang, "Shut it down," parang magsasara ng tindahan. Pero biglang, ang buong lungsod ang napunta slip move. Lahat ay tulog maliban kay John, naglalakad siya sa paligid, inuuga ang mga tao. Habang nangyayari ito, abala ang mga strangers at si Dr. Schreber sa tinatawag nilang tunang ng lungsod. Ini-injection na nila ang mga tao gamit ang mga hyringilya, binubura ang kanilang alaala, at namimigay ng bagong pagkakakilanlan. Pagkatapos ng kanilang creepy memory rewrite session, nag-focus ulit ang mga strangers sa problema nilang si John Murdoch. Si Dr. Schreber, may hinanda ng espesyal na hyringilya na puno ng mga alaala ni John. Kailangan nila ng voluntaryo para gamitin ito, at si Mr. Hand ang nag-volunteer. Ininject si Mr. Hand, nag-convulse ng konti, at biglang nagkaroon na siyang lahat ng alaala ni John, na gagamitin nila para mahanap siya. Samantala, si John, nasa subway pa rin, naghahanap ng Shell Beach. Nag-usisa siya sa mga tao, pero mukhang nakalimutan na ng lahat na may ganoong lugar. Tinitigan niya ulit ang postcard at napansin ng pangalang Carl Harris, parehong initials ng nasa maletang nahanap niya. Na-track down ni John ang bahay ni Carl, at ang matandang lalaki ay nagkwento tungkol sa pagkabata ni John. Sweet trip down memory lane sana, pero predictable, wala talagang maalala si John. Pagkaalis ni John, tinawagan ni Carl si Emma, sinumbong si Inspector Bumstead, kaya ngayon buong crew papunta na. Pero hindi nila alam, nakikinig si Mr. Hand sa buong usapan gamit ang alaala ni John. Napagtanto ni John na natunugan siya, pero bago pa siya makaalis, nandyan na ang mga strangers na pinangungunahan ni Mr. Han, handa na para sa showdown. Subalit, nakatakas si John at nakarating sa lansangan. Napalibutan siya ulit ng God Squad. Sa eksenang halos mahuli na si John, biglang dumating sina Emma at Inspector Bumstead sakay ng kotse. Sinalba nila si John at tumakas. Sa police station, piniga ni Bumstead si John, kumbinsido na siya ang may sala sa lahat ng pagtapos. Pero si John, sawa na, at binaliktad ang usapan. "Alam mo ba kung paano makarating sa Shell Beach?" biglang tanong niya. Tapos, binato ni Murdoch ang mas malaking tanong, bakit laging gabi dito? At bakit walang nakakaalala ng araw? Pinalevitate ang isang libro para patunayan ang punto niya. Bago pa ma-process ni Bumstead ang nakita, dumating si Mr. Hand at ang kanyang creepy na tropa, parang may off switch, pinatulog nila lahat ng pulis.
Sunod na eksena, na-track ni Murdoch si Dr. Schreber sa isang sketchy na bathhouse, at ready na siyang malaman ang katotohanan. Doc, ano ba ang deal sa lungsod na to? Bakit ako hinahabol ng mga creepy na tao? Sagot naman ni Dr. Schreber, lahat sila ay parte ng isang malaking eksperimento. Habang nagiging juicy ang usapan, biglang dumating si Bumstead at binaliktad ang sitwasyon. Nasa Team Murdoch na siya ngayon. Turns out, siya pala ang nagpalaya kay Murdoch sa selda, dahil sawa na rin siya sa kabaliwan at gusto niya ng sagot. Pinilit nila si Schreber na dalhin sila sa Shell Beach. Sumakay sila sa kotse at umalis, pero si Schreber, puro doom and gloom. Walang kwenta ang trip na to, sabi niya. Tama nga siya, dead end ang inabot nila. Wala na ang tulay papunta sa Shell Beach, parang naglaho lang. Kaya sabi nila, sige, sakay na lang tayo ng bangka. Habang nasa bangka, ibinagsak ni Schreber ang buong katotohanan. Ang mga strangers ay mga alien pala. Napadpad sila sa Earth matapos halos ma-extinct ang lahi nila. Kaya't gumawa sila ng peking lungsod, dinukot ang mga tao mula sa iba't ibang lugar, at gabi-gabi, pinapalitan ng alaala ng Locke. Ang hangarin nila ay alamin kung paano gumagana ang kaluluwa ng tao para masalba ang sarili nilang lahi. Tinanong ni Murdoch, okay, pero bakit laging gabi? Ang sagot ni Schreber, kasi parang vampira ang mga strangers. Takot sila sa liwanag, kaya laging madilim. Sa wakas, narating nila ang Shell Beach, pero poster lang ito na dinaikit sa pader. Si Murdoch at Bumstead, hindi makapaniwala. Turns out, ang buong lungsod ay isang eksperimento na nasa loob ng higanteng space station, at walang paraan palabas. Sakto, dumating si Mr. Hand at ang kanyang squad kasama si Emma bilang bihag. Game over, sabi ni Mr. Hand. Nahuli nila si Murdoch, at fast forward, nakatali na siya sa isang upuan, surrounded ng creepy alien na lahat nag-chant para sa kanyang pagkawasak. Pero si Mr. Book, ang leader ng strangers, may mas malalaking plano. Iniutos niya kay Schreber na i-inject si Murdoch ng espesyal na imprint para makuha nila ang kanyang kaluluwa. Pero si Schreber, sweating bullets, gumawa ng mabilisang galaw. Pinalitan niya ang searing at in-inject kay Murdoch ang orihinal niyang mga alaala. Medyo binago ang mga ito para sa susunod na mangyayari. Biglang naalala ni Murdoch ang lahat, kabilang na ang katotohanang talagang taga Shell Beach siya. Sa pagbukas ng lahat ng alaala niya, mas malakas siya kaysa dati. Sa isang flashback, nandun si Schreber na nagbibigay ng pep talk, may powers ka, bro. Talunin mo ang mga alien at kontrolin ang lungsod. Sa madaling salita, binigyan ni Schreber si Murdoch ng paraan para gamitin ang kapangyarihan laban sa mga strangers. Pagkatapos ng laban, tanong ni Murdoch, paano si Emma? Pero ang sagot ni Schreber ay masamang balita, na-wipe ang alaala ni Emma sa huling tunang session. Wala na siyang ideya kung sino si Murdoch. Devastated si Murdoch, pero hindi siya sumusuko. Gamit ang bago niyang godlike powers, nire-write niya ang lahat. Samantala, si Emma, chill lang, nagre-relax sa tabing dagat, clueless na binuo ulit ni Murdoch ang buong universo parang naglalaro ng SimCity sa God mode.